Mr. Fausto, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga, Melo, at thank you for having me. Opo, kayo talaga ang aming hinanting namin kayo. Sabi. Kasi alam namin. Sa inyong sektor ba sa agrikultura at sa mga pagkain, gaano karami ba yan na inululuwas sa Amerika, Mr. Fausto? Well, sa ngayon, we have a trade surplus sa kanila. Meron tayong mga $12 billion na export sa kanila. Ang import naman natin around 8 billion. Siguro meron tayong trade surplus sa mga 3.9 billion. Yun ang sitwasyon natin sa trade sa US. Pero pinakamalaki pa rin natin ka-negosyo yung China. Ito namang pananaw ko dun sa usapin na tariff. Oo, yan. Kung yun ang pag-uusapan. Oo, yan. Tatanong ko, ano epekto niyan sa inyo? Pala? Opo. Well, in general, look at the general scenario. We are the least affected sa tariff na Trump tariff war. Dahil kung titingnan natin ang data, mga 27% lang over GDP ang ating export kumpara sa ating mga kapitbahay, sa mga neighbors natin, ASEAN, nasa 100 to 150% of GDP sila. So we are the least affected dito sa tariff na to. In other words, our weakness in the global trade became our strength during this crisis. Kung titingnan mo yung taripa na binigay sa atin, ng 17% yata, effective April 9. 17. Oo, 17. 17%. Mas malaki yung mas malalaki yung mga, aliba, Cambodia 49. Ilagay natin sa konteksto. 49% Cambodia. Sa Laos ay 48%. Yung mga kapitbahay natin to, ang Vietnam ay 46%, Myanmar 44%, Thailand 36%, Indonesia 32%, Brunei at saka Malaysia 24%. Ang mas mababa lang sa atin ay Singapore 10%. Yes. But Singapore is not an agricultural producing country. Trading hub lang yun. So, titingnan natin, halos doblado ang tariff na inimpose sa ating ASEAN neighbors. So, mangyayari dyan, ang epekto yan over the long run, yung mga importers from the US, titingnan ng Pilipinas as a source. Because mas maliit ang ating tariff. Kasi walang magagawa si Trump, obligado sa talagang mag-raise ng revenue kasi napakalaki ng budget deficit niya, more than $3 trillion. Tapos, nangako pa siya na ibababa ang income taxes ng businesses from 21% to 15%. Ang kanta nila, nasa 9.5 trillion US dollars na. Saan niya hahanapin ang tabla dyan? So kaya talaga, all across the world, nag-impose siya ng tariff, minimum of 10% to some of them. Pero sa atin, among ASEAN, we are the best, tayong pinakamaliit, sa 17%. Ano ba yun? So, Mr. Fausto, excuse me, Yeah. ano ba yun? May pagtatangi ba sa atin ng US niyan kaysa doon sa iba? Mas mahal ba tayo ng Estados Unidos? Alam mo naman, inaano tayo yan dahil baka may mangyari dyan sa Taiwan. Kailangan nila tayo dyan. At saka, hindi tayo sumali sa BRICS. Yung ating mga kasamahan sa ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, nag-BRICS sila yung Brazil, Russia, India, China, South Africa, currency, ang talagang transaksyon. Tayo, we did not join that, sa dollar pa rin tayo. So we are expecting yung mga investors will go to the Philippines because we are dealing in dollars, US dollars. Yung Europe, France, Japan, Korea, US. At ang ating peso is 50% undervalued. Sa totohanan, titingnan mo yung purchasing power ng mga currency around the world. Ang ginagamit nilang indicator dyan, yung Big Mac yung sa McDonald's. Buong mundo kasi may mga Big Mac makikita. Ang Big Mac sa Amerika, $5.79 ang isa. Dito sa Pilipinas, 169 pesos lang. Kung i-convert mo yung $5.79, nasa 340, thereabouts, So therefore, for every dollar na bili mo ng Big Mac,
sa Pilipinas, 2 Big Mac ang mabibili mo. Sa Amerika, isa lang. Ayun. So in terms of investment, saka yung export natin, mas mura dahil our dollar, our peso is 50% undervalued. Ang laki ng mga advantages natin. Hindi tayo membro ng BRICS. We are not export-oriented. Our economy is dependent on remittances. We are a service-oriented economy. Our reliance is on OFW remittances and GPO. Which is propelling the consumption. Kung titingnan mo yung component ng ating GDP, all of these, 76% is consumption being propelled by remittances from abroad. Sa BPO earnings. So, yun ang sitwasyon natin. Tamang Melo. Yung sinasabi mo na baka maging paborable pa sa atin. Dahil kung titingnan mo yung mga binanggit ko rito na mas malalaking taripang ipinapataw ng US ngayon, umpisa sa April na yun pala to, yung mga negosyo roon, halimbawa sa Cambodia, sa Vietnam, baka pumunta rito sa Pilipinas, dito sila magtayo ng negosyo dahil kung mag-e-export sila, mas mura, magiging 17% lang instead of halimbawa sa Vietnam na 46% going to the US, Mr. Fausto. Yes, oo. Tapos sila, dependent sila sa export eh. Yung ating mga ASEAN neighbors, they are dependent on export. Tayo hindi eh. Our weakness in global trade is our strength in this time of crisis of the tariff war. Kalakasan na natin yan. Kaya, isa namang magagawa natin is we can look for additional market for our agricultural products like our coconut oil, which is one of our biggest exports. Pwede tayo maghanap ng iba sa Germany, sa Europe, no? Para ma-i-export natin. Dagdagan din natin ang ating, maging diversified tayo. Yung ating mangga, yung ating mga banana chips, calamansi, yung ibang pwede natin sa Europe, no? This will be a wake-up call for the Philippines. It is an opportunity for our country. Tama, kasi advantage tayo sa mga kapitbahay natin sa ginawa ni Trump na to. Kaya lang ang problema doon, yung sinasabi na, o baka pwede kayo lumipat dito sa Pilipinas. Kaya lang ang problema natin dito sa Pilipinas, yung ating ease of doing business eh. Hindi naman karakaraka yung mga bubunutin mong mga negosyo galing dyan o maglilipat galing sa halimbawa sa Cambodia, sa Vietnam, makakapagtayo ka agad-agad ng negosyo rito sa atin eh, Mr. Fausto. Well, it's a policy decision of government. Kailangan talaga may green lane yan. At yung mga ating mga export processes yung mga industrial estates natin na pwede nating i-capitalize para yung mga benefits, yung mga ESOP, kasi pagka nasa industrial zone ka, hindi ka nadadaan sa LGU, diretso ka sa nasyonal, yung mga permit, yung basta dali. Kaya yung mga investors from abroad, yung malalaking processing plants and manufacturing plants, can set their location in industrial estates, sa Clark, sa Batangas, sa Calabarzon. Yun ang ating advantage. Yung ease of doing business kasi nagmumula pa sa babayan from barangay hanggang munisipyo, probinsya. Alam mo, pagka may mga regulasyon, dagdagan yan eh. May korupsyon. Pag mahigpit ang regulasyon, may korupsyon. Pagkampanya. Ayun pa. At saka yung kuryente pa natin, mahal, Mr. Fausto pala. Oo. Well, we are trying to address that. I think government is trying to address that ating alternative energy source. It's still a problem, but nag-i-expand tayo, nagiging upper middle income tayo, nag-i-industrialize tayo. Therefore, the demand for power is increasing. Kailangan talaga bigyan ng focus yung energy development natin. Opo. So yun ang sinasabi nyo, it's a boon rather than a bane. Mas beneficial ito sa Pilipinas kasi kahit tayo binigyan ng ganyan taripang 17, mas mahal naman doon sa mga kapitbahay natin na pwedeng makinabang tayo mula sa kanila
Kung pupunta dito yung mga negosyo nila. Yung mga kapitbahay natin. Ayun nga, yung laki oh. Yung mga kapitbahay, doblado sila. Tayo, mura tayo. Pagpupuntahan natin ng mga investor. Yan, wag lang may masabi na ay para namang namumukod tangi ang Pilipinas. Ito, 17%, pero mas mababa yan kaysa iba. Oo. Ayun. Meron silang EDCA rito. EDCA sila. Kailangan nila tayo. Hindi tayo gugulpihin ng Amerika. Hindi tayo sinusuyo niyan. Oo. Sige po, Mr. Fausto, salamat po. Good luck po sa inyo, sa mga negosyante katulad ninyo. Opo. Maraming salamat and good morning. Opo po. Si Mr. Danilo Fausto, President, Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated.